Okay, magandang araw po, magandang hapon po sa inyong lahat ng mga nakaantabay dyan sa ating YouTube channel kung saan yung MCGI na nag-comment patungkol sa oil. Kung yung kanina, yung ating kahapon. Yung ating episode kahapon, may isang MCGI nagreklamo, utos ba daw direktamente ni Kristo sa mga alagad na paggamit ng oil, ng banal na langis. Kasi nirereklamo niya kasi bakit si Father Darwin is gumagamit ng holy and exorcise oil. Ngayon, gusto niya patunayan na ang paggamit ni Father Darwin ng holy and exorcise oil is gawa-gawang doktrina lang, imbento lang. Di niya alam na ito pala utos pala ng mga apostol na galing kay Kristo. Kaya sasagutin niya ngayong gabi ni Brother Angel Santos. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel at latecomer sila, please don't forget po na i-hit ang subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya paki-share lang po ang aming post and paki-comment lang po at nawa sa pamamagitan po niya matutulungan niyo po ang aming ministry. Kaya wag na po natin patagalin, simulan na po natin. Bro, may bubutatain na naman tayo rito. Kanina si Itsoy, sinabi niya na wala daw yung oil, anointing of oil. Sabi ko, sinagot ko, Duway Rains version, ayaw niyang tanggapin na mayroong anointing of oil. At sabi niya, hindi yan problema. Hindi, wait lang bro. Ito, sumagot siya sa sinabi natin, yung Duway version kasi wala naman sa original yung oil. Tingnan natin sa KJV nga. Bro, kung walang oil dyan, butata na naman to. James chapter 5, verse 13 to 14. Tingnan natin kung walang oil dyan. Wala daw oil James sa ibang... 5. Walang alam sa Biblia nga yan eh. Sabi nga ni di ba? ni Alfie Angeles. Ang mga dating Dan member, ano lang yan, feeling lang gagaling lang, pero wala mga alam ang mga yan. O diba sahin 5, 13 to 14. KJV mo yan, nasa inyo King yan. James Version. Sabi dito, is any among you afflicted? Let him pray. Is any merry? Let him sing psalms. Any sick among you? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Sabi ko, walang alam yan eh. Wala daw oil sa original. Kahit sa mo basahin may oil yan, kawawa naman to si Itsoy. Okay na yun, nagpapapansin to. Butata ka na naman. sabi niya dito, Brother Angel, maraming nagsasabi na ang Douay Rhymes Bible ay may dagdag o salin na hindi matatagpuan sa orihinal ng mga manuskrito ng Biblia, lalo na sa mga orihinal na Hebrew, Aramaic at Griego. Kala mo naman, napakagaling mo sa... Oo. At saka hindi. Oil lang ang pinag-uusapan eh. Yung mga aral ni Elisa Soriano na uminom ng ihi. Saan yun sa Greek? Itsoy. Talaga ni Itsoy, gustong makabiktima ng kaluluwang Katoliko rito. Dito pa siya pumunta. Sa akin kasi, pag sa akin live pumasok, ginagawa ko is, limbawa, tututol siya. Ako magtatanong ako sa kanya. Tapos sabihin ko naman pag di siya sumagot, remove ko siya, ganun. Sabi niya wala daw oil sa original. Atin basahin sa mismo? Sa Greek. Tingnan natin na kung wala bang oil sa Greek. Pangatlong butata ka na. Tingnan mo. Wala bang oil sa Greek? Ito ating pakita ha. Ito ay James 5:14 sa Greek. Sabi dito, have anointed him with oil. Alepsantes auton ilayo. Ano tong ilayo? Ano tong ilayo kung hindi to oil? Ha? Ating buksan. Ano tong ilayo? Ilayo. Ayun o, oil. Olive oil. Ayun sa New American Standard Bible, olive oil. Oil lang ilayo. Nasa Greek pala ba dyan? Bakit sinabi niya dito? Wala daw sa Greek. Wala daw sa original. Walang alam talaga. Sabi ko na nga sa inyo eh. Dating daan lang yan eh. Yan ang sinabi ni
Yan ang Dating sinabi ni Biblia lang. Alpi Angeles na ang yung mga membro, ano lang sila, impress lang sila kay Soriano, pero ginagarantiyahan ko sa inyo, walang alam ang mga yan. Wala talagang alam. May oil talaga, ilayo. Kaya nga wala sila maakay na pare. Pansinin nyo, ang daming pastor na akay pero pare ni isa wala sila No. na akay. So, Wala daw. kayong maakay na pare. Wala. Yan o. Kasi Ano tong ilayo? Ano tong ilayo, hoy? Hoy, Itsoy, ano tong ilayo? Hindi kaya ang tingin niya dyan, Brother Jondo, Eliseo? Ewan ko na sa kanya kung duling na siya. Hoy, ilayo. Sagot, ilayo. Ano to? Baka i-kick out ka ni Brother John Ray dyan. Sagutin mo ito. Ano tong ilayo sa English? Hindi na nga nag-reply. Ayun, sa akin, Brother John Ray, ganito ginagawa ko dyan. Sa akin dyan, beses. hihingi akong tanong sa kanya. Tanong ko sa kanya. Pag hindi sumagot, bibilang ko na hanggang 20. Pag hindi ka pwede sumagot, kick out ka sa channel ko. Tsaka halimbawa, sasagot, pero yung sagot niya, hindi tugma sa tanong ko. Yung bilang ko, tuloy pa rin yung tuloy hanggang 20. Pag rin 20, wala pa rin, kick out. Tingnan mo si Itsoy, kakapasok na sa channel ko, na kick out ka agad. Sabi niya, kabilang sa Douay Rhymes ang mga aklat na tinatawag na deuterocanonical. Halimbawa, Hindi ang tanong. Ang tanong, ano tong ilayo? Ang ipasagot mo sa kanya, pero John Ray, ano tong ilayo sa Greek? Sa 540 ng James, may nakalagay na ilayo. Ano tong ilayo kung hindi to oil? Yan ipasagot mo sa kanya. Ano yung nahirapan siya, Brother Jondo. Pinagpawisan ng malaking singot. Hindi, mas maganda sagutin niya. Hoy, mag-reply ka nga dyan, mag-comment ka nga dyan. Ano tong ilayo na sinasabi dito? Pakisagot nga, ano tong ilayo? Nawala na. Sabi niya, mali ang Douay Race version na may oil. Mali. Sabi nga, Mali ka dyan. left the chat. Sabi nga na ni Sis Ira, Itsoy left the chat. Napahiya. Kasi Oy! yung Douay. Andyan lang yan, tawa ng tawa lang yan kasi napahiya. Hoy, ilayo, sagutin mo nga to. Ilayo. Ang layo ng sagot mo, ilayo. Hoy, ilayo. Hindi na makasagot si Itsoy. Hoy, Itsoy, ano tong ilayo? Sagutin mo to. Nahuli ka agad, no? Okay. Na-tsempohan ko yung ano niya kanina eh. Oy, Roland, kailanman wala si Jesus sinabing yung anointing of oil na yan. Sabi niya, holy oil yan. Wala daw, wala sa Biblia yan. Sabi, nung nabigay natin, kumontra. Ngayon nabigay natin sa ibang talata hanggang Greek na wala na siyang tuluyan. Kung sabihin niya, halimbawa, si James naman nagsabi niya hindi naman si Kristo eh. Hoy, sabi ni Kristo, tandaan ninyo, turuan nyo sila, lahat ng mga itinuro ko sa inyo. O, lilagot ka dyan. Laglag. Sige, mag-uling misay na tayo. Tingunayan si Buddy Romer. Buddy Romer, uling misay na tayo, Buddy Romer. Buddy Romer. Nawala. Ayun. Dito lang ko, bro. Brother Jondo, ang tao kay Roland kasi, ang problema pala ni Itsoy, sabi ni Bro Roland dito, problema kasi ni Itsoy, ang kagid na kung mawala daw if pag-apply ng oil. Ano daw yun? Kagid. ang pinaproblema daw ni Itsoy Ranger, kaya di siya naniniwala kasi yun daw aboni, pag in-applyan ba daw ng holy oil, mawala ba daw? Ayan, dumating na naman siya. Santiago 14. Hindi direct ang turo ni Kristo. Tama ka, bro. Yan ang problema dyan. Hindi daw Yan ang direct problema. sabi mo sa Biblia. Kahit pala apostol, hindi niya paniniwalaan kasi hindi direkta kay Kristo. Ewan ko na lang kung ano ang tingin mo sa mga turo ni Soriano. Uy, direkta yun, oy. Uy, direkta yun. Unang ebidensya, ha? Unang ebidensya na direkta yun. Mateo 28:20, sabi ni Kristo, turuan nyo sila sa lahat ng mga itinuro ko sa inyo. Iyan, ebidensya yun. Tinuro ni Santiago yan. Saan niya kinuha yung turo niyang yan? Ni kay Kristo, sabi ni Kristo turuan nyo sila ng lahat ng mga itinuro ko sa inyo. Pangalawang ebidensya, anong sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 14:37? Lahat ng mga isinusulat namin sa inyo ay pawang utos ng Panginoon.
Yung sinusulat ng James. Alam nga mag-ibang tao. Basahin mo nga Barijando ang Santiago 1:1 Barijando. Santiago 1:1 ating basahin ang nakalagay sa Santiago 1:1 Bandang huli ayaw niya kay Epistola Santiago. Católica del Apostol Santiago. Ayaw na niya kay Santiago ngayon. Ito sabi dito, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. Ano si James bro? Jando, servant of God. Servant of Jesus? Servant of God and of the Lord Jesus Christ. Imposible naman kung servant of God ka tapos ang ituturo mo hindi sa Diyos. Natural. Sinabi na nga ni Kristo turuan nyo sila ng lahat ng mga itinuro ko sa inyo. Sabi po ni Apostol Pablo, siya ang aming mga sinusulat sa inyo ay mga pawang utos ng Panginoon. O di, talagang direct command yun? Bro, dahil nabutata, biglang umayaw kay Apostol Santiago. No yun. Eto. Ewan ko na lang itong mga dating daan na to, feeling magaling pero pag nakalaban ng na tumatahimik. Labas yung galing nyo. Okay, Brother Romer, tinasimulan nyo ang ating huling mensahe. Pasalamat. Sa akin pa yan, kick out na yan Pag hindi sumagot, kick out ka agad. At huling mensahe ko kay Brother Itsoy, wala kahit isang talata sa Biblia na nagtuturo si Kristo ng exorcism gamit ang langis. Pero may mabasa sa Biblia, kapatid na Itsoy, na gumamit si Panginoong Kristo ng laway para pagalingin yung hindi nakakita. So kung yun pala ang basihan mo na dapat mabasa na si Panginoong Kristo gumamit ng langis, sige, pagpalagay natin, wala siyang ginamit na langis. Pagpalagay lang natin so, hindi dapat gamitin. Paano yan? Gumamit si Panginoong Kristo ng laway at putik para makakita ang bulag. Ginagawa niyo ba yan, Itsoy? Di na naman sasagot yan. Hindi sasagot yan. Kaya nga sa akin, kinik-out hindi sasagot yan Mahilig lang yan bumatikos Ang isasagot niya patanong. At Itsoy, si Apostol Santiago pala, mali ang ginawa. Wag kang gumamit ng argumento na hindi mo kayang panindigan sa sarili mo, Brother Itsoy. No? Kasi kung maghahanap ka ng litra por litra, tapos bibigyan kita ng litra por litra, tatanungin kita, ginawa mo ba yan? At saka mali ba? Saan mo babasa sa Biblia na mali ang ginawa? Bro John Ray. Si Alfie Angeles, sabi ni Alfie Angeles, minsan daw, nagkaroon sila ng pasalamatan, meron daw na possess. Na meron na possess sa kanilang pasalamatan nila Bojando? Sa kanilang pasalamatan, meron daw na possess, sabi ni Alfie Angeles. Nandoon siya, witness siya doon Member pa siya ng haligi at saligan. Kasi sabi niya hindi siya na member ng MCGI. Kasi wala na siya nung binigay yung pangalang MCGI. Sabi niya, member siya ng haligid saligan ng katotohanan na siyang pinamumunuan ni Eli Soriano. Ngayon, sa kanilang pasalamatan, merong na-possess. Ngayon, ang ginawa nila is, nagkanta, hindi nakatulong sa possess, mas lalo pa na tumindi yung kanyang behavior niya, mas lalong lumala. Ang ginawa ng kanilang manggagawa, ang sabi ng kanilang manggagawa, dalhin nyo na lang yan sa albularyo. Ang tanong ngayon, saan sa Biblia mababasa na kapag may na-possess, dalhin sa albularyo? Hindi na problema dyan. Sabi ni Itsoy, wala daw direktang sinasabi ang Biblia tungkol dito, kababasa lang natin. I-kick out mo na nga yan, hindi na normal ka. Hindi na normal yan bro, nang-aasar lang yan bro. Kaya nga kinik out ko yan Kasi nang-aasar lang. Nang-aasar lang bro. Naka 100 times na kami kick out yan bro. I-kick out mo na lang, tapos anuhin mo lang. Yung mag-comment sa iyo, yung subscriber lang, hayaan mo siya maubusan ng account. Naka-mode na to ng ganyan. Ang ginagawa niya, palagi siyang nagagawa ng YouTube.
Tapos nagsisubscribe ulit. Hindi, hayaan mo siya maubusan ng account. Kick out mo na lang yan. Walang ibang ginawa yan. Pang-aasar lang ginagawa niyan eh. Kasasabi sa Biblia, wala daw sinasabi Biblia. Hindi normal, hindi na normal. Hindi na normal yung ano niyan. Iniistorbo lang yung mga ano natin dito at nagkikipag-debate pa. Hindi tuloy makapakinig yung mga tao, bro, sa ano mo. Hindi na education ang anong purpose nito, mga asar. Hindi nga, na puro ano education. lang yan siya. Asar na ang gusto niya, hindi na healthy sa Hindi na healthy yung ginagawa niya. Kaya kung kinick out yan eh. Kasi Wala daw sa mahilig siyang bumatikos. Ngayon, pag ating tanungin naman siya sa kanyang batikos, di siya nagre-reply. Ang ginagawa niya, patanong. So, pag naipit siya, ibang tanong na naman. So, ang ginagawa ko sa kanya, tanong ka sa akin, bilang ko hanggang 20. Pag hindi ko sumagot sa tanong ko, kick out kita. Talagang hindi sumasagot sa tanong yan. Di bali na ma-kick out siya, huwag siya sumagot sa tanong. Meron na namang ano tawag diyan, yung motion na tanggalin ka. So tatanggalin naman kita. Magagawa ka. Wala. Hindi na healthy kung ano na pinagsasabi. Alalayo na sa ano, ang layo. Kasi hindi na normal si Brother Angel. So tanggalin na kita. Gawa na naman 'to ng bago. Wait Ang dami na nitong account eh. Si ano yung mga account niya, Brother Angel? Naalala mo pa 'yun eh. Rogelio. Antonio. Si yung Gombursa. Nako. Nako, tapos binaliktad pa niya Kona. Dami na. Ngayon, Itsoy. So, goodbye sa Itsoy. Ang problema dyan, bakit kasi wala silang tapang na harapin tayo? Kung sa tingin ninyo, nasa tama kayo, nasa tama yung unawa nyo, ba't ayaw nyo kaming labanan? Bro, distraction yung mode niya. Dinidistract niya yung gawain natin, bro. Yun na nga. So, dapat sana MCGI, hindi siya nag-aaral, nagdi-distract. Distraction lang. So, dapat sana MCGI, lumaban naman kayo sa amin. Ano naman kayo? Parang awan nyo na lumaban naman kayo. Nagmamakaawan ako sa MCGI. Labanan nyo naman kami. Huwag nyo namang itago yung anong nalalaman ninyo. Puro kayo pang distract eh. Yung talagang labanan nyo kami, MCGI, ano ba naman kayo? Parang awan nyo na, nagmamakaawa na ako rito. Ba't kaya hindi siya doon sa The Revealers, no? Magsama-sama sila doon. Yun na nga, ang problema dito kasi, okay sana pag nandyan sila. Basta lumaban naman ng patas. Hoy, MCGI, lumaban ka nga! Sige na, muna tayo kay Brother Angel. Ikaw na, Brother Angel.